Kilalanin at alamin ang buong kwento ni Fatima Bosch, ang bagong Miss Universe 2025 mula sa Mexico. Mula sa kanyang pinagmulan, mga tagumpay at hamon sa pageant, kontrobersya, hanggang sa kanyang ultimate victory. The Philippine Showbiz List presents Sino si Fatima Bosch, Miss Universe 2025? Fatima's personal early life. Si Fatima Bosch Fernandez ay isinilang noong May 19, 2000, kaya 25 years old siya nang makamit niya ang prestigious crown sa Miss Universe. Siya ay nagmula sa Tipa, Tabasco, isang lush tropical municipality sa katimugang bahagi ng Mexico na tanyag sa malalagong kagubatan, dumadaloy ng mga ilog at malalim na pinagmumula ng kultura at tradisyon. Ang lugar na ito, bagamat malayo sa mga sentro ng karaniwang pageant training at kompetisyon, ang nagsilbing pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa paglaki ni Fatima sa isang tahimik ngunit mayamang komunidad, nahubog ang kanyang disiplina at dedikasyon sa buhay. Hindi siya lumaki sa gitna ng marangyang kapaligiran. Sa halip, ang simpleng pamumuhay sa lalawigan ang nagturo sa kanya ng pagsusumikap, pagkakapit-bisig at pagpapahalaga sa sariling pinagmulan. Madalas niyang ibahagi na ang pagiging probinsyana ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at pananaw. Fatima's strong family roots. Bata pa lamang siya ay nakaramdam na si Fatima ng matibay na suporta mula sa kanyang pamilya. Hindi niya ikinubli ang kanyang mga pinagdaanan, kabilang na ang pagkakaroon ng dyslexia at ADHD. Sa halip na maging hadlang, ang mga karanasang ito ay naging malaking bahagi ng paghubog sa kanyang pagkatao at kalaunan ay nagsilbing inspirasyon sa mga advocacies na kanyang ipinaglalaban. Ibinahagi rin ni Fatima na naranasan niyang mabuli noong siya'y lumalaki dahil sa kanyang learning differences. Ang mga panahong iyon ay hindi naging madali para sa kanya. Subalit imbes na tuluyang masira ang kanyang loob, lalo nitong pinanatag ang kanyang empathy sa kapwa. Natutunan niyang unawain ang mga taong may pinagdadaanan at mas naging bukas ang kanyang puso sa mga kabataang nakararanas ng panghuhusga o diskriminasyon. Fatima's path in the world of fashion and design. Pinili ni Fatima na mag-aral ng fashion and apparel design, isang larangan na pinagtagpo ang kanyang likas na pagkamalikhain at ang masusing teknikal na pagsasanay na kailangan sa industriyang ito. Sa murang edad pa lamang, ay nahilig na siya sa sining, disenyo at pagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng damit, kaya naging natural para sa kanya ang landasing ito. Sa pagpasok niya sa kursong ito, higit pang nahasa ang kanyang kakayahan sa pagdidisenyo, pagbuo ng konsepto at pag-unawa sa aesthetic at technicality ng fashion. Hindi naging limitado sa isang lugar ang kanyang pag-aaral. Tinahak niya ang iba't ibang institusyon upang palawakin ang kanyang kaalaman at karanasan. Nagsimula siya sa Universidad Ibero-Americana sa Mexico City, kung saan nakuha niya ang pundasyon ng disenyong pang-fashion. Pagkatapos nito ay nag-aral din siya sa Lyndon Institute sa Amerika. Kalaunan, nagtuloy siya sa mga pag-aaral na konektado sa prestihiyosong Nova Academia di Belle Arte o NABA sa Milan. Fatima's pageant journey. Ang pagsipol ni Fatima sa mundo ng pageantry ay nagsimula sa kanyang sariling lugar sa Tabasco, kung saan nanalo siya sa Flor de Oro Tabasco 2018 bilang kinatawan ng bayan ng Tipa. Ang pagkapanalo sa paligsahang ito ay naging unang hakbang sa kanyang mas matibay na landas patungo sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Dito niya unang naranasan ang damdamin ng tagumpay at ang responsibilidad ng pagiging kinatawan ng isang komunidad. Noong September 2025, siya ay kinoronahan bilang Miss Universe Mexico 2025 sa Zapopan, Jalisco at naging kauna-unahang babae mula sa Tabasco na nagtagumpay sa prestigious title. Fatima's controversy with Nawat. Bago pa man ang Miss Universe 2025, hindi inaasahan si Fatima na magiging sentro ng isang international controversy na kinasasangkutan ng Thai pageant director na si Nawat Itzaraglistil. Nag-ugat ang tensyon sa isang sash ceremony sa Thailand, kung saan ang mga kalahok ay tinanong tungkol sa isang social media shoot na kanilang hindi napanood. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Nawat ay tumutok at tahasang pinuna si Fatima. Inakusahan siyang hindi sinusuportahan ang host country sa kanilang mga gawain. Sa seremonyang iyon, mariing tinanong siya ni Nawat, "Mexico, where are you? I heard you're not going to support everything about Thailand. Is that true?" Habang sinusubukan ni Fatima na ipaliwanag na siya ay sumusunod lamang sa mga tagubilin ng kanyang national organization, paulit-ulit siyang pinutol ni Nawat. Isang pagkakataon na tinawag pa siyang dumb. Sa kabila ng matinding emosyon, nanindigan si Fatima at malinaw na ipinaabot ang kanyang saloobin. "As women, you need to show respect for us. I'm here representing a country and it's not my fault that you have problems with my organization."
Ang kanyang matibay na paninindigan ay nagpakita ng tapang at dignidad na siya nagbigay inspirasyon sa marami sa paligid niya. Tumaas ang tensyon ng di umano'y iniutos ni Nawaz sa seguridad na manghimasok na nagdulot ng labis na galit at pagkabahala mula sa iba pang mga kandidata. Bilang suporta kay Fatima, maraming kalahok ang tumayo at lumabas ng silid, kabilang na ang reigning Miss Universe na si Victoria. Ang pangyayaring ito ay itinuturing ngayon bilang isa sa mga pinaka-dramatic protest sa kasaysayan ng modernong pageantry na nagbigay diin sa kahalagahan ng respeto, pagkakaisa at karapatan ng bawat kalahok na ipaglaban ang kanilang dignidad. Fatima of Mexico crowned as Miss Universe 2025 in Thailand. Pagkatapos ng isang matinding simula sa Miss Universe 2025, ang Coronation Night ang nagbuklod sa Thailand at Mexico kung saan si Fatima, kinatawan ng Mexico, ay nagwagi sa most coveted crown. Sa halip na makasira sa kanyang imahe, lalo pang pinatingkad ng insidenteng yon ang kanyang plataforma. Nagpakita sa kanya bilang isang babae na hindi basta-basta nagpapasensya sa kawalang galang at handang ipagtanggol ang sarili at ang iba. Kasabay na kanyang palaging mahusay na pagganap sa buong kompetisyon, hindi nakapagtataka na siya ay nakapasok sa top 5. Sa final Q&A, ang lahat ng top 5 ay tinanong kung paano nila gagamitin ang plataforma ng Miss Universe upang palakasin at bigyang kapangyarihan ang mga kabataang babae. Ang sagot ni Fatima ay nakasentro sa authenticity at self-worth. Anya, as Miss Universe, I will say to them, believe in the power of your authenticity, believe in yourself, your dreams matter, your heart matters, and never let anyone make you doubt your worth because you are worth everything and you are powerful and your voice needs to be heard. Thank you. Sa pagtatapos ng coronation ceremonies na ginanap sa Impact Challenger Hall sa Nantaburi, Thailand, pinanalunan ni Fatima ang laban sa 119 beauty queens kabilang si Atisa Manalo mula sa Pilipinas. Nakasuot ng isang nakamamanghang pulang gown na tila chongsam na may cape, natanggap niya ang kanyang korona mula kay Victoria Cager Tilvig, ang nagwagi noong nakaraang taon. Samantala, trending ngayon sa social media platform na X ang pangalan ng Jinky Pacquiao dahil sa sinasabing malaking pagkakahawig niya kay Fatima. Maraming netizens ang nagbahagi ng kanilang mga reaksyon, ilan ay nagulat sa pagkakahawig ng kanilang facial features at elegance, habang ang iba naman ay nagpahayag ng paghanga sa parehong personalidad at charm ng dalawa. Si Fatima ang ika-4 na Miss Universe winner mula sa Mexico at bahagi ng selection committee si Andrea Meza ang pangatlong title holder ng bansa. Ang Miss Universe Organization President si Raul Rucha na may-ari ng kalahati ng organisasyon ay mula rin sa Mexico. Ang first runner-up ay si Praveena Singh ng Thailand, habang si Stephanie Abasali ng Venezuela ang second runner-up. Sila Atisa at Olivia Yates mula sa Cote d'Ivoire ay lumabas bilang third at fourth runners-up. Ilang araw bago ang final competition, 2 miyembro ng selection committee ang umatras sa jury duty. Si Omar Harfouch ay nagbanggit ng itinaguri ang irregularities, habang si Claude Makelele ay nagbigay ng unforeseen personal reasons. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!